So mga sangkay, meron po tayong balita ngayon na marami daw mga DDS. Okay, sa mga DDS na makakapanood nito, well, isasabihin lang po natin kung ano po yung kumakalat na balita. Marami daw pong mga DDS ang posibleng mapakulong. Alam niyo kung bakit? Yo guys, eto, ibalita lamang po natin kasi marami daw po mga DDS ang mukhang makukulong. Nangangamoy! Rehas! Kasi nga po, nagpakalat sila ng maling impormasyon. Di umano. Dinoktor mga sanggay ang isa pong impormasyon or medical record ni PBBM mula sa St. Luke's. At mukhang magfa-file ng kaso yung St. Luke's sa mga nagpakalat. Naku, yari mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe guys. Nako, padami po tayo ng padami dito sa YouTube, kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto na. Ay nako. Anyway, shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay kayong lahat. I love you all guys. Siyempre, no? Comment down below #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Ngayon kasi ito yung balita, guys. Eto. Tingnan natin. Ito yung kumakalat po na report o update mga sangkay. Sabi kasi dito, St. Luke's Medical Hospital magsasampa ng kaso sa mga nagpakalat ng fake and medical misinformation gamit ang kanilang pangalan. Ginamit kasi ang pangalan ng St. Luke's eh. So sila yung mapapahiya dito. Kasi ayon nga po sa St. Luke's, hindi po sila naglalabas ng kahit anong information about sa medical record. Tanging pasyente lamang po ang nakakaalam nun. So kung gano'n na naglalabas sila, marami po ang mga pasyente ang magdududa sa St. Luke's. 'Di ba? Marami na po ang hindi magtitiwala sa kanila. Nasisira ang St. Luke's sa kanilang ginagawa sa mga nagpapakalat. Kasi wala naman po ibang tatamaan dito, hindi si BBM ang tatamaan. St. Luke's. Ngayon, mga sangkay, ito. Ang pagkakaalam po natin, marami na po sa mga anti-Marcos ang nag-delete po ng kanilang mga post. Alam nyo ako, mga sangkay, marami po akong tropa, no? Na mga DDS din. May mga matitino, mga sangkay. Pero meron din po talaga iba, mga alam nyo na yon mga sangkay. Pero sabi ko nga, kanya-kanya naman tayong opinion, kanya-kanya tayong paniniwala, then go ahead kung anong trip mo. Pero syempre, ikaw dapat ang managot sakaling mayroon kang ginawang kalokohan. Ikaw ang mag-explain, ikaw ang humarap. 'Di ba? Kaya iwas-iwasan po natin yung pagpapakalat ng misinformation, mga sangkay. Kasi, alam nyo, ngayon pa naman panahon, kapag hindi ka nagbabasa, kapag hindi ka tumingin kung ano po yung information, maluloko ka eh. 'Di ba? May AI. 'Di ba yung si BBM nga lang eh. Ang unang fake news kay BBM, gumagamit daw ng pinagbabawal na pulburon eh. Pero nung lumabas, anak ng tokwa, gawang AI. Tapos ano pa? AI na nga, hindi pa ginastusan ng malaki. Ngayon, naninilikado itong mga DDS. Pagkakaalam ko, nagbura na daw po ng kanilang mga post. Ang problema, marami na pong nakapag-screenshot. No? Mga sangkay, marami na po ang nag-screenshot. Ayan, no? Dininay ito ng St. Luke's. Ayan. Na nag-release sila ng medical records. Hindi daw po totoo yun. Kagaya po nito. Ayan po yung fake news ni Jay Sonsa. 'Di ba? This situation demands
immediate transparency and oversight to prevent further risk to the public service. Please urge to assess PBBM fitness for duty and compel release of his complete medical records. Tapos pinost pa ito. O ngayon, nagburahan na mga sangkay. Kasi nga po, yayariin na sila ngayon eh. Malaking kaso yan, labag din sa Data Privacy Act RA 10173. Ngayon, ito ang balita. Tingnan po natin. Imbestigahan na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng Peking Medical Bulletin tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Nako, ayan na mga sangkay. Baka sabihin nyo na naman, iniipit kayo. Martial law na naman, guys. Kayo ang gumawa. Dapat kayo yung marap. Huwag kayong gagawa ng kahit anong issue. Baka sabihin nyo, inaano na naman kami, inaaway na naman kami ni BBM, nag-martial law na. Hindi ba may isang congressman? Ganyan ang sinasabi. Puro naman siya sablay. Martial law na daw, pero panay-dakdak sa presidente. Ito, may ginawa silang kalukuhan, di sagutin nyo. Malinaw daw na paglabag ito sa batas. Nako. Nasa frontline ng balitang yan, si Nako. Maricel Halili. Thank you, Education Secretary Sani Angara. Kapansin-pansing tila namamalat ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos nang magtalumpati siya kagabi sa Malacanang. Para yan sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Tumagal ng halos 5 minuto ang kanyang speech at umayos din naman ang kanyang boses. To ensure that our teachers are focused on implementing this curriculum, education and training. Pero hindi maikakaila ang pagpayat ng Pangulo, bunsod pa rin ang kanyang 3 araw na soup-only diet. Umayat siya mga sanggay kasi ang advice ng doktor, since namamaga po yung kanyang ilang part, parang bulsa ng mga bituka niya, huwag muna kumain ng mga hard na mga foods. Sabaw lang muna. Sabaw-sabaw. So, yun yung ginawa ni PBBM. Kaya na pumayat. Ganyan naman po talaga eh. Normal po yun. Pero hindi ibig sabihin nun, delikado yung sakit. Hindi po delikado. Back to normal na ang mga aktibidad ni PBBM at tapos ma-ospital dahil sa diverticulitis o infection sa bituka. Katunayan, pinulong niya kanina ang kanyang economic team para pag-usapan ng reforma sa pagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Partikular niyang ipinag-utos na tutukan ng strategy sa digitalization at ang pagpapabilis ng infrastructure projects, lalo na ang mga classrooms. Kasabay niyan, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng Peking Medical Bulletin. Ayan na. Yari kayo ngayon. Kaya pala nagbuburahan na yung mga nagpakalat niyan. So, alam niyo lahat naman po tayo. May kanya-kanya tayong political ano pa tawag dito? Color, no? But, please lang naman. Huwag naman sobra. Yung tipong gagawa sila ng peking medical records. Alam naman nilang pwede silang kasuhan yan. Tapos ikakalat nila. Alam niyo yung natutunan ko mga sagay kasi dati, madali po akong aminado akong pag nakita ko sa social media, ito ata totoo, pakalat ka agad. Tapos kalaunan, kapag nalaman na fake news pala yung kumalat, binubura. So, kaya ngayon, mga sangay, natutunan ko, mag-double, hanggat ari, hindi lang mag-double check. Triplehin mo. Siguraduhin mo na tama yun. Tungkol sa kalusugan ng Pangulo, aniya malinaw na paglapag sa batas ang paggawa at pagpapakalat ng mga huwad na dokumento na naglalayong iligaw ang publiko. Pinaalalahanan din niya ang netizens sa paggamit ng social media. Aniya, hindi ito dapat ginagamit para manira ng tao. Nauna nang iginiit ng Malacanang na peke ang dokumentong nagsasabing malubha ang lagay ng Pangulo. Pati ang mismong St. Luke's kung saan dinala si PBBM, tinawag na fake at falsified ang mga viral na dokumento. Sa ngayon, pinag-aaralan na ang mga legal na hakbang laban sa mga sangkot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Okay, ayan po. O, sa mga nagbura dyan, ang gawin nyo, mag-sorry kayo sa social media. Sorry po, naloko kami.
Sorry, humihingi kami ng tawad, PBBM, diba? Kaysa makasuhan kayo, yari kayo dyan. Wala na po ang inyong opinion, comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.